Akala ko tayo lang po yung medyo nagrereklamo sa medyo mayroong kabagalan, 'no, na trabaho ng ating Vice Presidente sa Department of Education. Base po dito sa balita ng Abante News, mga bossing, mga guro, mga teacher, may hirit sa Department of Education, chief, 'no? Anggara, huwag gayahin ang kapalpakan ni VP Sara. Ayan po mga kababayan, Abante, ayan, mga guro, may hirit sa DepEd. O, chief, Anggara, huwag gayahin ang kapalpakan ni VP Sara. So, ibig sabihin, mga kababayan, na talaga palang nagrereklamo na din ang mga guro kung ano ang naging trabaho ng ating Vice Presidente sa Department of Education. Sila po yung unang makasasagot dyan, mga bossing eh. Sila po yung araw-araw na kumikilos, sila po yung araw-araw na katrabaho. O, di ho ba? Ano yung sinasabi nitong mga etong mga OTAP vloggers na si VP Sara ang pinakamagaling sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung magaling, hindi sana umalis. Ipinaglaban niya. Mismong galing na po kayo Inday Sara Duterte na saglit lang, yung mga nasa paligid ko ang nagdedesisyon. Ma'am Ai Chang, Ma'am Chris Rose, shout out po sa inyo. Shiro Kanzaki. Ang nagdedesisyon dito yung mga nasa paligid ko kaya medyo ganito. Mabagal tayo. Di ho ba? Mismong ang Vice Presidente na sana ho mga kababayan sa unang araw ng pag-upo niya, meron na tayong ganitong gagawin, ganyan. Pero hindi po ganun yung nangyari. Nangyari po, mga kababayan, is kailangan munang pag-aralan ng Vice Presidente kung paano patakbuhin ang Department of Education. No? Siguro after 2 years na medyo okay na, so late na ho tayo. After 2 years, dun palang pag-aaralan naman po kung paano iaangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Mga kababayan. O, di ho ba? Late na ho. So, yung gusto ng mamamayang Pilipino at ng mga guro na sila mismo po, yung mga unang nakakaramdam na tayo ay talagang wala late na ang edukasyon ng Pilipinas, hindi tayo makasabay, lalong na late po dahil pag-aaralan muna. So ngayon, mga bossing, eto po, sabi kay Anggara, wag mong gayahin yung kapalpakan ni VP Sara. No? Mukhang malabo naman pong mangyari dahil po mga kababayan, si dating Senador Anggara, malalim po ang background sa edukasyon, mga bossing. Ano po, hindi po yan mga no comment. Kapag ka merong mga, kunyari mga graduation, etc., napapatawag po yan. So ako nakikita ko ho, mga bossing, hindi naman ho bibitawan niya ng kanyang pagiging senador, no? Kung walang ibubuga sa Department of Education. Kung hindi niya alam yung patutunguhan ng Department of Education sa kanyang kamay. Panigurado po ako, mga bossing. Hindi niya i-give up yung pagiging senador niya kung manghuhula lang din po siya. Di ho ba? Kung manghuhula lang po siya. C1 fighter watching from Taiwan. Mga teacher ang isurvey nyo, wag dyan. Ayan na nga, mga teacher na ang nagsasabi, ang nagsalita. Na wag tularan. Kailangan may makitang pagbabago. Kailangan may makitang pag-angat ng level ng edukasyon ng Pilipinas. Sabi ni BMB Rebiton, tsaka na magagalaitin na naman si Sara. Naku po. No comment na naman tayo dyan. No? Masasabihan na naman tayo ng tawag dito. Kung hindi nyo maintindihan, you don't deserve ng explanation. Ang sakit nun, ano?
Kasi po mga kababayan, tayong mga Pilipino, kung ano po yung lumabas sa bibig ng ating presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman, mga mayor, kumbaga, dapat na ipapaliwanag ng maayos sa atin. Kaso sa kanila kapagka yung ganyan pala, kapagka hindi mo na naintindihan, bahala ka sa buhay mo kung ano isipin mo. Sabi ni Ariel Gonzalez, masipag lang siyang manood ng basketball at mag-basketball. Naku, sabi ni Sir Ariel, sabi ni Elma, bakit sa India, di sa China pumunta? Ayaw na ba? Mamaya explain ko po sa inyo yan. Ayaw na ba siya sa China kasi magkaibigan siya ni Xi? Ano nangyari? Bad trip na ba sa kanya si Xi? May kasalanan ba siya? Mamaya explain ko po sa inyo yan, mga kababayan. Sara the best na gumastos ng pera ng confidential fund niya ginastos lang ng 11 days. So, yun po ang magandang ginawa ng ating vice-presidente, mga kababayan. Ibinigay niya, ipinagpaubaya niya yung posisyon sa Department of Education upang sa ganon, yung pangangailangan ng Pilipinas, pangangailangan ng mga guro, pangangailangan ng ating mga estudyante ay tunay na magawan ng solusyon po. A citizen without proper education is like a world, saan na yun? Without light, sabi ni Marlo Planos. Si Tina B nagalit, sabi, paka-chip talk talaga. Yan magiging presidente. Ni Charm, wala. Tingin nyo po, mga kababayan, kapag ka napansin ng taong bayan yung pagkakaiba ng paghawak sa Department of Education ni dating Senador Angara versus dito kay Inday Sara Duterte, tingin nyo po kaya makaapekto sa darating na 2028 election sa pagka-presidente? Andyan pa kaya yung column ni Abante, hango sa talambuhay ni Kibuloy? Naku, exciting yun! Kapag kayong nandito, pagka-Kibuloy. At binigyan ng Palmolive, inabot ang Palmolive dito kay at sabi, maligo ka na. Ganun siguro yung itsura ng Xerox noon, kapag binasa namin. Anyway, mga kababayan, eto pa, tingin ko, pakiramdam ko, at para sa aking pagkakaintindi, medyo parinig din ho ito ng ating Pangulo sa Vice-Presidente, mga bossing. Dahil kung naaalala nyo, kumbaga yung pagre-resign, ni Inday Sara Duterte, parang,